Okay. Ito, puntahan natin pa 'tong isang, balita, eto. Alam niyo eto, puntahan natin 'to, eto maganda 'to, Aabot Eto ang, pinakamagandang, para sa akin ay tama lamang na matuloy etong, peace rally ng mga INC, ng mga kapatid nating INC. Alam niyo po kung bakit kailangan din nilang matuloy ito at, talagang, kumbaga, makita natin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga kibulok kulto ni Kibulok, ah, ang sabi nila na sabi ni ano, ni Kibulok nasa 7 hanggang 8 milyon daw ang kanilang miyembro. Yun ang sabi. Ano daw hanggang 7 milyon hanggang 8 milyon daw ang miyembro nila. Pero nakita natin sa Davao kung gaano sila kakonti. Ngayon ito, ang Iglesia ni Cristo 3.5 million lang ayon sa statistics. Pero sabi dito sa National Rally for Peace, 1 milyon daw po ang darating diyan. Di fake news pala talaga si Kibulok. Hindi pala talaga totoo na sila ay nasa 7 hanggang 8 milyon. Kasi kung sila ay nasa 7 hanggang 8 milyon, aba, kayang-kaya nilang magpabagsak ng gobyerno. Pero ito, tignan natin dito. Saka itong National Rally for Peace na ito, kung talagang totoo na para sila sa pagkakaisa at kapayapaan, kapag meron tayong nakita kahit isang tarpaulin lang dyan, na PBBM, baba sa pwesto o PBBM, ano ba tawag doon? Yung resign, PBBM resign. Pag nakakita tayo dyan ng kahit isang tarpaulin, ibig sabihin, hindi talaga para sa pagkakaisang mga iglesia at ito'y pasimpleng pamumulitika at pagbanat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin itong balita na to. sa 1 milyon ang inaasahang dadalo sa National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa bansa. Suporta raw nila ito sa opinyon ni Pangulong Marcos na tutol siya sa isinusulong na pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Maynila, nakatutok live si Katrina So. Katrina? Ivan, mula pa kagabi ay nagsimula ng magsidatingan dito sa Quirino Grandstand sa Manila ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dadalo sa gaganapin bukas dito na National Rally for Peace. Maagang nagpunta rito ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na paraan daw nila para ipakita ang pakikiisa sa Rally for Peace. Para po sa kapayapaan po ng ating bansa. Apo. Kaya po kaming mga Iglesia ni Cristo ay nagkakaisa po na ganun, iisa po ang aming layunin. Tungkol po sa yung impeachment ni Sara na huwag nang matuloy kasi nga yung impeachment na yon, kumbaga mas maraming problema yung lipunan natin ngayon. Huwag muna yun ang pagtuunan ng pansin. Alas 4 ng hapon bukas, Hindi nila naintindihan di ba? Parang kapag kasi hindi na pakinggan o hindi na hearing yung impeachment complaint na yan, para na rin nating sinabi, sige Sara, nako ka pa, okay lang yan. Okay lang yan, Sara, sige, kuha ka ng ng safe house. 3 million per night. Walang problema. Hindi ka naman mai-impeach Parang ganun magsisimula ang programa at inaasahang matatapos alas 6 ng gabi. Gagawin ng peace rally sa 13 sites sa iba't ibang rehiyon at aabot sa 1 milyon ang inaasahang dadalo. Sa isang pahayag, sinabi ng INC na suportado nila ang opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na siya pabor sa isinusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nga yun ito nga yung punto. O sige, ayaw nyo ng impeachment ni Sara, ba't kailangan pa ng peace rally? Alam natin makaka-traffic, alam natin makaka-perwisyo, alam natin na makakasikip sa daloy ng trapiko, alam natin na makaka-apekto ito
sa ekonomiya ng ating bansa. Alam niyo po kung bakit? Walang klase, walang pasok. Sa mga sa Pasay, Manila, Quezon City. Sa loob lamang ng isang araw. Yun lang araw-araw lang na traffic sa EDSA eh. Sa loob ng isang taon, nasa 3 billion ang nawawala sa Pilipinas. Ilang milyon ang mawawala sa mga Pilipino sa Pilipinas? Diyan sa gagawin nilang peace rally na yan, di ba? Sa totoo lang, wala ang kwenta to. Pero ako gusto kong matuloy ito para makita natin kung gaano kakonte, maipagkumpara natin kung gaano kakonte ang kulto ni Kibulok. Normal konte, ano po? May panauwing pantanga guys, bigyan ng tadyak, sabi ni Ate Aileen. Kaya Patrick Lopez, hindi nga sila umabot ng 2K sa rally nila. Kung yan ng politiko ang rally ng INC for sure. Hindi naman siguro. Malayong-malayo yan sa kulto ni Kibulok. Kawawang mga members ng Iglesia ni Manalo, sunod-sunuran sa boss nila. Parang may kinukonsinting magaganap, Boss Mac. Yun nga eh. May nagsabi nga sa live ni Boss Mike, ni Sir Mike Abe, kahapon ng umaga, nandun ako sa live ni Sir Mike Abe. Sabi nung isang nag-comment doon, sa Lunes daw at 13, si Sara Duterte na daw ang presidente ng Pilipinas. Baka itong mga DDF, samantalahin nila itong peace rally, manggulo sila dyan, at ayaw lang natin syempre na may mangyaring ganon. Pero ako medyo masama yung iniisip ko eh. Malay nyo, di ba? Merong gumawa ng hindi maganda dyan sa peace rally, tapos isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos yung peace rally na yan, dahil nga may mangyayaring hindi maganda, ang mga tao magagalit. Lulusob sa Malacanang. Pwede mangyari yun, ha? Kaya dapat maging mapagmatsyag at vigilante ang ating mga kababayan dyan. Dahil ang mga DDFs, desperado na po silang agaw ang pwesto kay PBBM. Pwede nilang gawin yan. Meron lang maglagay dyan nung alam nyo na, yung kasi hindi natin pwede sabihin eh. Basta alam nyo na yun. I-chat ko. Baka merong maglagay dyan ng eto. Ewan ko lang kung maintindihan ninyo Ayan. Ewan ko kung maintindihan nyo yan. Pero yan yung sinasabi ko. Baka mamaya may maglagay dyan. Sumali, makigulo. Tapos, di ba? Nababasa nyo po ba? Naintindihan nyo po ba yung sinasabi ko? Baka mamaya may maglagay ng ganyan. Tapos isisisi kay PBBM. Ewan ko kung gets nyo yan yung tinype ko dyan Pwede kasing may maglagay niyan, tapos, isisisi kay PBBM. Sasabihin, si PBBM ika naglagay niyan, si PBBM ika nagutos niyan, si First Lady, si Speaker Martin Romualdez. Ganyan yung mga tukmol na DDFs nangyari na nga sa Quiapo, Plaza Miranda, di ba? Nangyari na yan. Kaya alam nyo, dapat mag-ingat po talaga. Ay, naku, Nanay Merlita Berhel de Dios, birthday pala ni Nanay Merlita, happy birthday po, Naya.
Mary Rose Barellano. Ay, kawawa naman si Mary Rose. Hindi siya mahal ng mama niya. Alam niyo, sa totoo lang, eto katibayan na naboboring na silang manood sa mga DDEBs vloggers. Alam niyo kung bakit? Kasi pumupunta sila dito sa atin. Aray! Boom! Boring na! Kuya, tama, Kuya Patrick, di ba posible na makikihalo dyan sa kanila ang DDEBs at kulto ni Kibulo? Ate Telma, kung may maglagay man ng ganyan, Mac, alam na yan, kagagawa na yan ng mga DDEBs. Sila lang gagawa niyan kasi palaaway sila. Tama po. Ay, oo, Kuya Patrick Lopez, nakita kasi profile pic mo. Cute ka daw eh. Happy birthday Nainarnita Berel de Dios. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Wala kaming pake. Magsama kayo ni Kuya Marvin forever. Magmahalang kayo. Okay lang sa amin. Hindi kami makikailan. Sana mabusog mo kami. Kawawa ka naman. Gatas lang ng bibi ang pinainom ng nanay mo kaya tumanda kang brainless. Kaya naging mangkukulam eh. Nila, kapayapaan at kanan ng bansa ang kanilang nais. Nang aming tanungin kung may hidwaan ba na kailangang lutasin kaya isasagawa itong peace rally, binanggit ng tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala ang bahagi ng kanilang pahayag. Aniya, marami raw bagay ang mas dapat pagtuunan at hindi raw ito makakamit kung may hidwaan. Tingin nila, ang mga kababayang naghahangad ng kapayapaan at ng mga lider na inuuna ang pangangailangan ng bansa ay di raw tutol sa opinyon ng Pangulo. Nang tanungin kung imbitado ba ang BC at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtitipon, sabi ni Zabala, lahat ay maaaring dumalo. Pero panawagan ng Commission on Elections sa mga aspirant, huwag magamit ng mga politiko ang rally. Libo-libong tauhan ng MMDA at pulisya ang itatalaga. Tulungan po natin na maging maayos po yung peace rally for tomorrow. No? We don't see any po na threat na magtutulog po doon. Meron po tendency po na itutuloy po natin yung mga telepono. Ilang lokal na pamahalaan na ang nagdeklara ng class at work suspension dahil sa pagtitipon. Ivan, tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda ngayon dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dadalo nga sa aktibidad bukas. As of 3 p.m. kanina, Ivan, yung haba ng pila ng mga nakaparadang sasakyan ay mula na dito sa may Quirino. Ayan. Kita nyo, ang dami nang dumarating. Perwisyo no? Sana talaga hindi yan magamit ng mga, mall na DDEBs. Kasi bukas daw po, pupunta din daw si PBBM doon. Sana nga, di ba, pumunta si PBBM at makapagbigay siya ng kanyang pahayag doon. Huwag magamit ng politiko. Politiko nga, nag-sponsor. Saka si Marcoleta nandun, pamumulitika gagawin niya. Pero babantayan natin yan. Bukas magbabantay tayo dyan sa mga kaganapan dyan. Naka-live tayo maghapon. Titignan natin kung ano ba ang kaganapan. Pati sa Davao, titignan natin kung ano ba ang mga kaganapan. Titignan natin kung gaano karami. Kasi nakita natin ang hakbang ng mautog, napakakonti lang. Pero sana rin po maintindihan ng mga taga-iglesia, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, na kailangan pong magkaroon ng impeachment trial si Sara Duterte para maipaliwanag niya kung saan niya nilustay ang bilyong pera ng ating bayan na ayaw niyang ipaliwanag doon sa Kongreso. Excuse me po. Ayaw niya paliwanag sa Kongreso, di impeachment complaint. Tama lang yun, ayaw mo magpaliwanag Ayaw mong sabihin ng kung saan mo nilustay ang pera ni Mary Rose Piatos, ni Kokoy Villamin, ni Chippy McDonald. Aray! Boom! At
umaten nga raw si Bato sa Davao, YNC pala religion ni Bato. Akala ko member siya ni Kibulok. Titignan natin bukas kung ano ang magagawa natin. Mag-ano tayo, titingin-tingin tayo kung ano ba ang talagang punto nitong rally na ito. Kung para ba talaga to sa kapayapaan, para ba talaga to sa ating sa ating kapayapaan? Titignan po natin. No? So ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa aking vlog na ito ha. Kita-kits tayo mamayang umaga. Mga 7:30 naka-live na ako, alas 8 po ng umaga ha. So ingat po kayong lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po. O, bawal epal sa rally. Ay, si Nanay Linda Lopez, nandyan pala, Nanay Linda. Shoutout po, Okay, Victor Dogwe. Okay na okay po, hakbang ng INC, 2 birds in 1 shot. Kala po nila mauutupan nila mga Pilipinong nag-iisip. Kuya Patrick Lopez, thank you. Nanay Linda Lopez, Ate Gemma Delan Kilitoy, at Kuya Patrick Lopez ulit, thank you. Ate Telma. So, this week po, ay nakaano ko. Mayroon tayong mga live na yung mahabang live, yung mga 24 hours na live. Ganyan po gagawin natin this week. Sana po ma-support ninyo ako kahit tamsak lang.